Paano kung may isang batang kayang durugin ang bakal? Bago pa man siya makapagtapos ng kindergarten, isang batang palihim na nagsanay, ginawang sandata ang bawat sipa, bawat push-up at bawat salitang kanyang binasa. Ang pangalan niya, Linz Zekken. Ipinanganak siyang may system na nagpapalakas sa kanya ng walang hangganan. Itinakda ang kanyang kapalaran para umangat sa mundong nilamon ng labanan, kung saan ang sangkatauhan ay nakikipagbakbakan sa mga cyborgs, gene fusers at mga mutant beasts na naglalakihan. Sa edad na 4, binasag na niya ang mga record sa palakasan at akademya. Sa 10 taon pa lamang, kaya na niyang buhati ng mga batong parang laruan. Pero ang lakas ay hindi sapat, sapagkat sa dilim, nagkukubli ang isang kulto ng mga erehe na may kapangyarihang utusan ang mga halimaw para wasakin ang mga lungsod. Isang maling hakbang lang, at kahit ang isang henyo tulad niya maaaring lamunin ng buhay, ngunit nang salakayin siya ng dambuhalang daga, kasing laki ng truck, si Linz Zekken ay hindi natakot, lumaban siya. At sa bawat laban, sa bawat buhay na kanyang nasisipsip, ang kanyang tagong kapangyarihan, ang batas ng kagubatan, ay lalo siyang inilalapit sa pagiging higit pa sa tao. Ito ay hindi lamang kwento ng isang prodigy. Ito ang paglikha ng isang alamat, ang batang hahamon sa mga paligsahan ng martial arts. Napatigil ang nagbagong anyong kultista, hawak ang kanyang ulo sa sakit at kalituhan matapos tamaan ng ladrilyo. Mula sa mga anino ay lumitaw si Linz Zekken, hawak pa ang isang ladrilyo, kalma niyang nasabi sa sarili na hindi niya inasahan na makakatagpo siya ng isang rat person habang nagjo-jogging, at inisip na ito ay isang magandang pagkakataon upang mapabilis ang pag-unlock ng kanyang guidebook. Nanginginig sa takot ang nilalang, iniisip na nakakatakot ang taong ito at nagsasalita ng mga salitang hindi nito maunawaan, labis nitong naramdaman kung gaano ito kamalas na makatagpo siya. Ngunit bago pa ito makariyak, bigla na lamang itong bumagsak sa lupa, patay. Napatingin si Linz Zekken sa katawan nito, nagulat na napatay niya ang nilalang gamit lamang ang isang ladrilyo, hindi siya makapaniwalang ganoon ito kaina, lalo't tagasunod ito ng Rat God cult. Hindi na niya pinag-isipan pa. Agad siyang lumuhad sa tabi ng bangkay upang sipsipin ang life essence nito bago pa may dumating na iba. Lumabas sa kanyang sistema ang notifikasyon na nakasipsip siya ng bakas ng life essence ng dambuhalang mutant na daga, at tumaas ang progreso ng kanyang guidebook sa 8%. Bahagya siyang nadismaya dahil 1% lang ang nadagdag, napagtanto niyang ang napakaliit na dami ng essence ang dahilan kung bakit napakahina ng rat person na yun. Iniisip ang kanyang kaligtasan, nagpasya si Linz Zekken na hindi muna siya lalabas para mag-jogging sa gabi. Alam niyang hindi lahat ng tagasunod ng kulto ay mahina, ang iba ay napakalakas at may mga katawan na kayang tumagal kahit sa bala. Kinabukasan, habang nasa bahay siya katatapos lang niyang maligo nang marinig niya sa balita na bandang 3:00 ng madaling araw kagabi, nagsaanib puwersa ang punong tanggapan ng seguridad ng lungsod at ang mga instructor mula sa Evolution Academy ng Shanghai University upang lusubin ang kulto ng Rat God. Habang nakaupo siya sa sofa, hindi pa rin siya makapaniwala na natapos na nila ang kulto ng Rat God. Ayon sa ulat, ang nakipaglaban sa Rat King sa pagkakataong ito ay si Wu Changcheng, isang instructor mula sa Evolution Academy ng Shanghai University. Siya ay isang gene fusion revolver at itinuturing na organismong may mataas na antas. Ipinakita sa telebisyon ang matinding labanan sa pagitan ng isang gene fuser at ng Rat King God. Mula sa kanyang mga pakpak, nagpakawala ang gene fuser ng maraming matutulis na spike na mabilis na tumama patungo sa Rat King. Dahil sa tindi ng lakas ng gene fuser, wala nang nagawa ang dambuhalang halimaw kundi tanggapin ang sunod-sunod na pag-atake na tumama sa buo nitong katawan. Tumagal lamang ng 30 segundo ang buong laban, na nagtapos sa pagbagsak ng higanteng Rat King habang matagumpay na lumapag ang gene fuser. Habang pinapanood yun, napaisip ng malalim si Linz Zekken. Mabigat ang kanyang ekspresyon habang iniisip ang napakalakas na puwersang kanyang nasaksihan, naisip niya kung yun ba ang tunay na kapangyarihan ng isang high-level being, at buong pagkilala niyang inamin kung gaano ito nakakatakot. Sa isang maliwanag at modernong silid, 2 lalaking naka-tactical gear ang nag-uusap. Ang lalaking may asul na buhok na umiinom ng kape ay tinanong ang kasama niya na si Tian Cheng, kung nakontak na ba nila ang kanilang guro. Habang nagkakape sumagot si Tian Cheng, wala pa rin silang komunikasyon.
Dagdag pa niya, lahat ng mga makapangyarihang tao na ipinadala upang supalin ang kaguluhan sa tinatawag na source site sa 36 na ay nananatiling nawawala. Tinanong muli ng asul na buhok ang kasalukuyang sitwasyon doon. Sagot ni Tian Cheng, relatibong matatag na ang lugar. Kung hindi sana siya malayang nakapaglinis ng mga maliliit na isdang nakatakas noong kaguluhan. Bahagyang nagtaka ang asul na buhok sa kanyang paggamit ng salitang maliliit na isda. Ngunit sa isip niya, tama nga, kung ihahambing sa talento at lakas ni Tian Cheng, ang Rat King na kahit buong Public Security Bureau ay hindi kayang talunin, ay isa lamang maliliit na hipon na sa kanya. Nagbago ng paksa ang asul na buhok at nakangiting isinampay ang braso sa balikat ni Tian Cheng, sinasabing, dahil nandito na rin siya, bakit hindi na lang siya bumisita sa dati nilang paaralan at magbigay ng lecture? Umiling si Tian Cheng at sinabing hindi siya tambay, may totoong trabaho siya. Ngunit patuloy sa pang-aasar ang asul na buhok, sinasabing, ang pagbibigay ng ideolohikal na gabay sa ating mga cute na junior ay trabaho rin naman. Samantala, sa ilalim ng isang madilim na kuweba na nililiwanagan ng buwan, ibinunyag na buhay pa ang Rat King matapos ang laban kay Wu Tiancheng. Sa takot, nakadapang inamin ng nilalang ang mga ginawa nito, unay mga pulubi lang ang kinakain, hanggang sa mga kabataan, at sa huli ay pati mga mayayamang bata. Ngayon, nakaluhod ito sa harap ng isang nilalang na mas nakakatakot pa. Isang dambuhalang berdeng halimaw na may pulang nagliliwanag na mga mata at hindi masukat na lakas. Galit na sinermonan nito ang Rat King, sinasabing dinala pa niya ito roon upang ipahukay sa lahi nito ang mga lagusan, ngunit sa halip ay lumamon lang ito ng mga tao at nagdulot ng kaguluhan na nakatawag ng pansin. Matindi ang titig ng higanti habang tinatanong, sa tingin niya, karapat-dapat pa ba siyang mabuhay pagkatapos ng kanyang kabiguan? Sa sindak, nagmakaawa ang Rat King sa kanyang Panginoon na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Pinag-isipan nito ng halimaw, at sa huli ay nagsabing bibigyan niya ito ng isa pang tsansa, ngunit may kapalit. Natuwa naman ang Rat King sa narinig niyang pagkakataong ibinigay sa kanya. Sa isang iglap, pumalo ang matalim na kuko ng halimaw sa katawan ng Rat King, at pumailan lang sa ere ang dugo. Sa kailaliman ng kuweba, patuloy ang pagparusa ng dambuhalang berdeng halimaw, matapos nitong dukutin ang isang mata ng Rat King. Hawak ng halimaw ang dagwang orb at sinabi nitong, kahit mabaho ang amoy ng mga mata ng daga sa imburnal, masarap daw itong kainin. Pagkatapos ay hinablat nito ang nanginginig na Rat King, pinuri ang katalinuhan nito sa pagtatago, at sa pagpapadala ng isang alagad upang magpanggap bilang siya, na siyang natalo ng mga awtoridad, ipinapakita nito na ang nilalang na nilabanan ni Wu Tiancheng ay isang bitag lamang. Gayunman, nagbigay ang halimaw ng nakakatakot na babala, kung hindi matutupad ng Rat King ang utos na maghukay ng mga lagusan, mamamatay pa rin ito, habang may inilagay ito sa kanyang mata na dinukot, at napasigaw ito sa matinding sakit. Samantala, sa Shanghai High, dumating na ang araw ng personal na hamon ni Lin Zichen, habang papunta siya sa gym, pinag-uusapan siya ng mga estudyante, tinuturo siya bilang ang aroganteng first year na naglakas loob haminin ang buong paaralan, maraming sabik na manood. Si Lin Zichen naman ay abala sa kanyang cellphone, tinitingnan ang wanted notice para sa siyam na pag-anting miyembro ng Rat God Cult, kung saan nakasaad ang 500,000 piso yuan na gantimpala para sa kanilang pagkakahuli. Naisip niyang isa yung naglalakad na kayamanan, ngunit nanaig ang kanyang praktikal na pag-iisip, kung sakaling makita niya ang isa sa mga ito, uunahin niyang iligtas ang sarili bago ang gantimpala. Pagdating niya sa gym, puno na ito ng mga estudyante na nakapaligid sa mga fighting ring, eksaktong ayon sa plano niya. Alam niyang hindi lang dahil sa kanyang hamon kaya marami ang dumalo, kundi dahil din sa huling bahagi ng kanyang plano, ang participation prize upang mainganyo ang lahat. Nasa gilid si Shen Qingan na may megaphone, inanunsyo na bawat kalahok ay makakatanggap ng lottery ticket para sa tsansang manalo ng magagandang premyo. Epektibo ang anunsyo, nagsigawan ng mga lalaki sa tuwa, pinag-uusapan ang mga papremyo tulad ng pinakabagong game console at mga smartphone, pero may isang binatang mas interesado sa posibilidad na mahawakan ang kamay ni Shen Qingan sa lottery. Siya ang unang nagboluntaryo, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumalon ng isang babaeng estudyante at inapakan ang ulo niya, idineklara niyang siya ang unang lalaban. Nagsimula ang kaguluhan, nagkandara pa ang napakaraming babaeng estudyante, tinatapakan ang mga lalaki para lamang makalapit at makalaban kay Lin Zichen. Di nagtagal, napuno ang ring ng mga babaeng nakapaligid kay Lin Zichen, sabik na nagsasabing gusto nila siyang haminin. Ngunit agad itong nauwi sa tila paglalambing lamang, hinaplos ng isa ang kanyang braso habang nakadikit ang dalawang melon, humanga sa tigas ng kanyang katawan,
habang ang isa na may hinaplos ang kanyang mukha at sinabing ang gwapo niya, na nakasubsob ang mukha ni Lin Zichen sa 2 melon. Naiinis si Lin Zichen habang pinalilibutan siya ng maraming malalaking melon, at iniisip ito na kakaiba na ang nangyayari. Ayaw niyang saktan ang mga babae, ngunit alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang hamon upang makamit ang kanyang layunin, kaya't nag-ipon siya ng lakas at, sa pamamagitan ng sunod-sunod na banayad ngunit matatag na pagtulak, pinaalis niya ang mga ito sa ring isa-isa. Sa huli, nagpakawala siya ng bugso ng enerhiya na sabay-sabay na nagtalsikan ang lahat, humihingi ng paumanhin habang tinatapos ang laban. Pagkatapos ng kaguluhan, tiningnan niya ang kanyang system, lumabas na ang progreso ng kanyang survival of the fittest, achievement ay umabot na sa 300 at siyam sa 1,000. Kahit natalo, hindi pa rin nawala ng gana ang mga babae, isang estudyanteng na may maikli na buhok ang sumigaw at nagtaas ng kamay, gustong muling haminin si Lin Zichen. Ngunit mariin niyang sinabi, ayon sa mga patakaran, na ang mga natalo ay hindi maaaring mag-re-challenge. Nalungkot ang mga babae, at isa pa'y nagreklamong hindi makatarungan ang patakaran, sinabi pa ng isang babae na gusto niyang magkalapit sila ng ating bida. Lumapit naman ang isang malaking estudyanteng maskulado kasama ang kanyang mga kaibigan, nagpatunog ng kamao at galit na sinabing siya naman ang magtuturo ng leksyon sa aroganteng baguhan. Ngunit isa lang yung hungkag na pagbabanta, madaling natalo ni Lin Zichen ang bawat isa sa kanila sa pamamagitan lamang ng tig-iisang suntok, umangat pa ang kanyang progreso sa 419 sa 1,000. Di nagtagal, nakatayo siya sa ibabaw ng tumpok ng walang malay na mga kalaban at malamig na nagtanong kung sino ang susunod. Sa sandaling yun, isang mas matatag na kalaban ang lumapit, nagsasabing naroon pa siya para lumaban. Tumalon siya sa ring, at agad siyang nakilala ng mga estudyante bilang si Yan Xiaozuan, ang pinuno ng top honors class ng 2 taon, nagbulungan ang mga estudyante kung sino ang mananalo. Karamihan ay naniniwalang may kalamangan si Yan Xiaozuan, kilala sa alamat na minsan ay natalo niya ang buong klase mag-isa, bago siya pinatigil ng isang guro sa 3 taon. Pagbagsak niya sa ring, tinawag ni Yan Xiaozuan si Lin Zichen at sinabing minsan ay kasing arogante rin siya nito. Ngunit natuto siya ng aral, laging may mas malakas sa kanya, pero tahimik lang ang ating bida na nakikinig sa kanya. Habang nagtuturo siya ng mahabang aral sa buhay, malamig lang na tumingin si Lin Zichen sa guro at tinanong kung maaari nang magsimula, agad namang ipinahayag ng guro ang pagsisimula ng laban. Bago pa matapos ni Yan Xiaozuan ang kanyang sermon, tinamaan siya ni Lin Zichen ng isang napakalakas na sipa, lumipad siya ng malayo at bumangga ng matindi sa pader. Tinapos agad ang laban, si Lin Zichen ay casual na nagpasok ng daliri sa kanyang tainga, saka nagsabing may ginhawa siyang naramdaman dahil sa wakas ay tahimik na ulit. Nanatiling tulala ang mga estudyante, bago sumigaw ng hindi makapaniwala, paano natalo ng ganoon kabilis ang pinakamalakas na overlord ng kanilang paaralan, nag-umpisa silang magtanong kung gaano nga ba kalakas si Lin Zichen. Ngunit naputol ang katahimikan nang marinig ang mabagal at sadyang pagpalakpak, isang bagong hamon ang lumitaw, isang maskuladong estudyanteng may pulang matinik na buhok ang naglakad papasok sa gitna ng kumpulan, agad siyang nakilala ng mga estudyante, si Chen Wuxing, ang number 1 na estudyante ng buong paaralan, biglang nag-ingay ang lahat, sabik sa inaakalang totoong laban na magsisimula na. Tahimik na pinanood ni Lin Zichen ang bagong dating, iniisip na ito'y classico na sitwasyon na kapag natalo ang bata, papasok ang nakatatanda. Lumapag si Chen Wuxing sa ring na may kumpiyansang ngiti, nagsabing hindi niya inakalang matatalo ni Yan Xiaozuan ng isang mas bata sa kanya. Ngunit bago pa man niya masimulan ang kanyang talumpati, muli siyang pinutol ni Lin Zichen, humarap ito sa guro at kalmadong tinanong kung pwedeng magsimula na, sa kabila ng protesta ni Chen Wuxing, na inis niyang sinabi na patapusin muna siya sa kanyang pagsasalita. Sinimulan ng guro ang laban, galit na galit si Chen Wuxing sa hindi pagpapansin sa kanya, agad siyang sumugod. Balot ng asul na aura, sabay sigaw, mukhang kailangan pa yatang niyang bugbugin siya para makinig siya sa kanya. Hinarap siya ni Lin Zichen, ang kanyang kamao ay nagliliwanag sa dilaw na aura, nagbanggaan ang kanilang mga kamao, at isang malakas na shockwave ang bumulusok, humingi ng paumanhin si Chen Wuxing, ngunit kalmadong sinabi ni Lin Zichen, nagmamadali siya, at pinakawalan ng isang napakalakas na suntok, tumilapon si Chen Wuxing, nawaksi ang kanyang mukha sa tindi ng lakas, at nakatulala sa pagkabigla, paanong posible ito? Napako sa gulat ang lahat ng estudyante, mga bibig na nakanganga habang pinagmamasdan ang mabilis na pagkatalo ng pinakamalakas na mandirigma ng kanilang paaralan. Pagkatapos ng laban, humarap si Lin Zichen sa naguguluhang karamihan, itinutok ang daliri sa isang random na estudyante, at sinabing siya ang susunod.
Hindi makapaniwala ang tinuro at itinanong kung siya ba talaga, at tumango si Lin Zichen, sabay sabing, hindi pa sila naglalaban, takot ngunit determinado, nagtanong ang estudyante na sana maging mahinahon siya. Habang nag-iisip ang estudyante, naisip niyang dahil nandito na rin siya, ang tanging gusto niya ay sumali at manalo sa lottery. Ngumiti lang si Lin Zichen at sinabi na gagawin ngayon. Nang marinig yun, sumugod ang estudyante sa ring, ngunit agad siyang napabagsak ni Lin Zichen sa isang suntok lamang. Tumunog ang system notification, ang kanyang achievement progress, para sa survival of the fittest ay tumaas ng isa. Nakita ito ng ibang mga estudyante, at napagtanto nilang walang kahihiyan sa pagkatalo sa isang taong ganoon kalakas, lalo na kung maaari pa rin silang manalo ng mga papremyo. Muling nabuhayan ng sigla ang buong crowd, sabay-sabay silang sumugod, umaasang manalo ng bagong smartphone. Kasunod nito ang sunod-sunod at madali ang mga panalo ni Lin Zichen, hindi siya gumagalaw sa kanyang pwesto, ngunit bawat lumalapit ay agad niyang napapatumba. Ang bilang ng kanyang mga tagumpay sa system ay patuloy na tumataas sa bawat kalaban. Hanggang sa maabot niya ang ika-1,000 kalaban, isang malaking system notification ang lumitaw, nagsasabing natapos na niya ang achievement. Sunod namang lumabas ang isa pang notification, nakuha na niya ang bagong biological attribute survival of the fittest. Mahigpit na pinisil ni Lin Zichen ang kamao, may halatang tagumpay sa kanyang mukha. Sa wakas, nagbunga ang lahat ng kanyang hirap. Ayon sa system, ang bagong kakayahang ito ay nagpapataas ng pinsalang ibinibigay niya sa mga buhay na nilalang. Pinag-isipan niya ito, simple ngunit praktikal na kakayahan, bagamat medyo inis siya na hindi sinabi ng system kung gaano kalaki ang dagdag na damage. Matapos makamit ang layunin, tumalon siya pababa ng ring at inihayag na tapos na ang hamon. Maraming babaeng estudyante ang napaungol sa pagkadismaya, masyado raw kasing maikli ang laban at gusto pa nilang mapanood siya. Ngunit hindi na siya nag-aksaya ng oras, hinawakan niya ang kamay ni Shen Xinghan, at magkasama silang umalis, habang bumubukas ang daan sa gitna ng nagkakagulong tao. Maya-maya, maririnig ang malakas na tawa mula sa opisina ng prinsipal. Nakaupo sa kanyang mesa ang prinsipal ng Shanghai High, binabati si Lin Zichen sa pagiging opisyal na number 1 fighter ng paaralan. Lumapit siya ng may biro at sabing, kung natalo niya pati si Chen Waxing sa isang iglap, baka may tinatago pa siya talagang lakas. Umupo si Lin Zichen sa sofa kasama si Shen Qingan, tahimik na umiinom, at mapagkumbabang sagot, kaunti lang ang itinago niyang lakas. Napangiti ang prinsipal, halatang hindi naniniwala, binanggit niya na si Chen Waxing ay nakapasa kamakailan sa espesyal na entrance exam ng Kyoto University, kung saan nagawa nitong buhatin ng 670 kg barbell gamit ang isang kamay. Ayon sa kanyang pagtatansya, dapat ay kaya ni Lin Zichen ang hindi bababa sa 800 kilo. Sa loob-loob ni Lin Zichen, alam niyang hindi niya dapat ipaalam ang tunay na mas mataas pa niyang lakas. Sinabi ng ating bida, na malapit na ang hula niya, 775 kilo ang nakalagay sa opisyal na record niya. Tumawa ng masaya ang prinsipal, tuwang-tuwa sa kanyang tama, habang ipinagdiriwang ang pagkapanalo ng kanilang bagong number 1 fighter ng Shanghai High. Sinubukan ni Lin Zichen na kunin ang atensyon ng punong guro. Matapos mapatunayang siya ang pinakamalakas sa buong paaralan, agad siyang tumuon sa kanyang tunay na layunin. May sabik na ekspresyon, tinaas niya ang kamay at tinanong ang punong guro kung kailan niya matatanggap ang gantimpalang 8,810 on. Napangiti ang punong guro sa kanyang pagkamaterialistiko at labis na nahuhumaling sa pera, ngunit pumayag din at agad na ipinadala ang pondo, habang natuwa si Lin Zichen sa natanggap niyang pera. Habang sinisimulan ng punong guro ang pagpapaliwanag ng mga bagong tungkulin ni Lin Zichen, bigla itong sumabat at tinanong kung may iba pa siyang maaaring gawin para rito. Pagkatapos ay nagmungkahi siya ng isang espesyal na kahilingan, dahil pareho silang mahilig lumangoy ni Shen Qingan, humiling siya ng pahintulot na gamitin ang swimming pool ng gymnasium. Nilinaw pa niya na nais niyang eksklusibong gamitin ito, ibig sabihin, ipasara ang pool sa lahat ng ibang estudyante tuwing gagamitin nila ito. Ngumiti ang punong guro at agad pumayag, na pwede nilang gamitin yon. Medyo nagtataka sa sarili si Lin Zichen kung bakit napakadali niyang pumayag. Pagkatapos ay nagdagdag pa si Lin Zichen ng isa pang kondisyon, ipinaliwanag niyang hindi siya komportable kapag pinapanood habang naka-swim trunks, kaya tatakpan niya ang mga security camera tuwing may private session sila, namula ng husto si Shen Qingan sa narinig. At agad namang lumipad ang imahinasyon ng punong guro sa ibang direksyon, naiisip niya ang mga malalamang at mapusok na eksena sa pagitan ng dalawa habang nag-iisa sa pool. Naaliw sa sariling maling akala, kinuha ng punong guro ang isang susi mula sa kanyang mesa at sinabing siyempre,
tutuparin niya ang lahat ng hinihiling ni Lin Zichen, inabot niya ang susi at opisyal na idineklara ang pool bilang kanilang pribadong swimming area. Habang inaabot ito, bahagya siyang yumuko at bamulong ng mapang asar na babala, mag-ingat lang kayo at baka makalikha kayo ng bagong buhay habang nandon. Lubhang nalito si Lin Zichen sa sinabi, nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng bagong buhay. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng paaralan, tinitigan niya ang susi ng swimming pool at napaisip, sa eksklusibong paggamit nila nito, sa wakas ay masusuri niya ng maayos ang tunay na likas na kakayahan ni Shen Qinggong. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang tawagin siya ni Shen Qinggong, may kaba sa mukha nito habang sinasabing may hihilingin siya, agad namang tumugon si Lin Zichen kung ano yun. Ipinaliwanag niyang sumali siya sa isang singing competition, kahit napagpraktisan na niya ang solo, kailangan pa rin niya ng kasama para sa duet. Mahinahon at medyo nahihiya, tinanong niya kung pwedeng si Lin Zichen ang mag-practice kasama niya ngayong gabi. Agad namang pumayag si Lin Zichen. Sa tuwa, itinaas ni Shen Qinggong ang kamao at masiglang tumalon-talon palayo. Napangiti si Lin Zichen habang pinagmamasdan siya, iniisip kung gaano kahalaga ang paligsahan na iyon para sa kanya, at umaasang makakamit nito ang tiwala sa sarili. Kinagabihan, sa apartment ni Shen Qinggong, magkasama silang nag-eensayo sa silid ng dalaga. Kumakanta ito sa mikropono habang nakikinig si Lin Zichen, gamit ang kanyang telepono para sa bahagi ng duet. Samantala, sa sala, nakikinig ang magulang ni Shen Qinggong, nag-aalala ang ama at tinanong ang asawa kung tama bang magkasama sila sa isang silid, lalo't tumatanda na. Kaagad siyang sinermonan ng asawa, sinabing magkaibigan na sila mula pagkabata at wala siyang karapatang magduda. Pinagsabihan pa siyang huwag makialam, kaya tahimik na lang itong umatras, na wala na siyang sasabihin na anuman. Narinig ni Lin Zichen ang pag-uusap at naisip niyang oras na ring tapusin ang ensayo. Sinabi niya kay Shen Qinggong na kalahating oras na silang nag-eensayo at dapat na nilang ipagpatuloy ang pag-aaral. Habang paalis, pinaalala niya rito ang plano nila kinabukasan, ang pumunta sa pribadong pool ng paaralan para masanay siya sa paggamit ng kanyang kakayahan sa tubig. Sinabihan niya rin itong huwag kalimutang dalhin ng swimsuit, at masigla naman siyang tumango si Shen Qinggong. Pag-uwi ni Lin Zichen, naiwan si Shen Qinggong na hindi mapakali. Puno ng kaba at hiya ang kanyang dibdib habang iniisip ang pagpunta nila sa pool. Lumapit siya sa aparador, at inilabas ang dalawang swimsuit, isang asul na one piece at isang itim na bikini. Pinagmasdan niya ang bikini, namumula ang mukha habang iniisip kung masyado itong kapansin-pansin. Saglit siyang napaisip, naglaro sa imahinasyon niya ang eksenang nagbibiruan sila ni Lin Zichen habang naglalaro sa tubig. Sa huli, napagpasyahan niyang isuot yun, tutal sila lang naman ang nandoon, matatag niyang isinilid ang bikini sa kanyang school bag. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, nagtungo sina Lin Zichen at Shen Qinggong sa walang lamang pool ng gym. Nakasuot na ng swim trunk si Lin Zichen at nakatayo sa gilid ng tubig, litaw ang kanyang matipunong katawan. Napatingin siya sa isang security camera at naalala ang usapan nila ng punong guro, na siya na ang bahala rito. Bigla niyang narinig ang tinig ni Shen Qinggong, paglingon niya, nakita niyang nakatayo ito sa pintuan, suot ang itim na bikini, may maliwanag ng ngiti at bahagyang pamumula ng pisngi. Lumapit ito habang nag-aalangan at humihingi ng paumanhin sa pagpapahintay. Panlabas na kalmado si Lin Zichen at sinabihang dahan-dahan lang at mag-ingat na baka siya ay madulas. Ngunit sa loob-loob niya ay labis siyang naguguluhan at namamangha kung gaano siya kaseksi at kaakit-akit tingnan. Matapos muling makabawi, sinabi niyang oras na para simulan ang pagsasanay habang napalingon siya na namumula ang pisngi, at masigla naman pumayag si Shen Qinggong. Magkasabay silang sumisid at marahang lumangoy sa ilalim ng tubig. Hinawakan ni Lin Zichen ang kamay ni Shen Qinggong habang magkasabay silang lumalangoy. Ngunit biglang lumaki ang mga mata ng dalaga, may kakaibang naramdaman siya. Agad niyang hinayla ang pansin ni Lin Zichen at itinuro ang ibabaw ng tubig, hudyat na kailangan nilang umahan agad. Walang pag-aatubili, hinawakan siya ni Lin Zichen at mabilis na iniahon, habang nakadikit ang dalawang melon ni Shen Qinggong sa katawan ng ating bida. Paglabas nila, basang-basa at humihingal, maingat siyang niyakap ni Lin Zichen at tinanong kung ano ang nangyari. Sa pagkasabik at pagkagulat, sinabi ni Shen Qinggong na dumadaan daw mismo ang tubig sa kanyang katawan. Upang patunayan, inilubog niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng tubig at pinakita niya ito. Gaya ng sinabi niya, damaloy ang tubig diretso sa kanyang mga palad, tila ba wala siyang laman, bago muling bumagsak pabalik sa pool.